Alondra POV. I need you. Agad siyang napatayo mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair, dahil sa ginawa ko. Nagtataka ang kanyang reaksyon. Alondra, what are you doing? Nabakas ko ang pag-aalala sa kanyang tono. Naaksidente si Atticus, at kasalukuyan siyang nasa kritikal na kondisyon. Maraming dugo ang nawala sa kanya, kaya kailangan niyang masalinan ngayon din ng dugo. Please, save my son. I'm begging you, please. Hindi ko na ulit napigilan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng mga luha ko. Our son Alondra. Our son. Madiin niyang pagtatama sa akin. Ramdam ko ang paglapit niya. Nang makalapit ay agad niya akong hinawakan ng mahigpit sa magkabilang balikat, at unti-unti akong itinayo. What exactly happened? Kinuwento ko sa kanya ang balak ko sanang pagtakas kanina sa anak namin, pero ito nga ang masamang sinapit. Ba't mo naisip ang gawin yun? Ba't mo naisip ang itakas palayo sa akin ang anak ko? Bakas sa kanyang boses ang galit. Dahil nga natatakot akong tuluyan mo siyang ilayo sa akin. Naisip kong iyon ang tanging paraan, para hindi mo siya makuha sa akin, but I was wrong. Nangyari ang hindi dapat na mangyari. Hindi pa ako makapag-donate ng dugo, dahil sa tinitake kong fitting pills pati si Lola Anastasia, ay hindi rin dahil lampas na siya sa age limits ng mga pwedeng makapag-donate ng dugo sa bata. Sana kasi nag-isip ka munang mabuti, bago ka gumawa ng isang desisyon. Hindi sana magkakaganito. Hindi sana nalagay sa alanganin ngayon ang buhay ni Atticus. I know, sigaw ko. I know it's my fault. It was really my fault. Oo, ako nang mali. Ako na ang may kasalanan. Sisihin mo ako hanggang sa gusto mo, pero pakiusap naman. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong mailigtas ang anak ko. Wala akong pakialam kung halos nababaliw na ako dito ngayon sa pakikiusap sa kanya. Anak natin Alondra. Anak ko rin siya. Mahinahon na ngunit madiin pa ring pagtatama niya. Nanghihina akong tumungo sa kanya. Pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Unti-unti akong lumuhad ulit sa harap niya. Don't. Maagap niya akong pinigilan, saka mas hingpitan ang pagkakahawak sa balikat ko, kaya nanatili akong nakatayo. He let out a deep sigh. I'll help Atticus. I'll save our son. I'll make sure of that. Where's the hospital, by the way? Para akong nabuhayan ng loob, at pag-asa dahil sa sinabi niyang ililigtas niya. Agad kong sinabi sa kanya, kung saang ospital naroon si Atticus. And Anthony 100% capable to donate his blood to my son. Bukod sa match niya ang dugo ng bata, ay pasok rin ang blood qualities niya. Para sa blood transfusion anumang oras ngayon. After almost 2 hours of waiting, ay lumabas na rin yung doktor ni Atticus, na siya ring samagawa ng pagsasali ng dugo ni Anthony sa bata. Kalalabas lang niya galing sa loob ng blood transfusion center. Kumusta ang anak ko, Doc? Bungad ko kaagad sa doktor. He's already safe. Malaki ang naitulong ng dugo ng ama ng bata sa kondisyon nito. By the way, pwede nang e-transfer ngayon si Atticus sa isang patient room. Nakangiting ng doktor dala ang magandang balita. Pakiramdam ko ay bumalik lahat ang aking sigla, dahil sa narinig kong ligtas na ang anak ko. Pakiramdam ko ay nakahinga na rin ako sa wakas ng maluwag. Salamat sa Diyos. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Halos mangiyak-ngiyak na naman ako, pero sa pagkakataong ito ay dahil na sa kagalakan. Niyakap ako ni Lola Anastasia na nasa likod, habang natutuwa rin sa magandang balita. Wala iyon. Sagot ng mabait na doktor. By the way, about Atticus' father ita-transfer na rin siya sa patient room katabi lang ng sa bata. Maybe 5 hours from now, ay pwede na siyang mag-discharge. Kailangan lang muna niya ng tamang pahinga, dahil marami rin ang dugong nawala sa kanya na ibinigay sa bata. Oo nga pala, bigla kong naalala si Anthony, malaki ang dapat kong ipagpasalamat sa kanya, para sa pagbibigay niya ng dugo sa anak ko, dahil sa kanya naligtas ang bata. Kumusta na kaya siya ngayon? Sana nga ay gumaling rin siya agad, dahil alam kong sobrang nakakapanghina nga naman ang pagdodonate ng dugo. Hindi naman po ba ito makakasama kay Anthony? Marami rin ang dugong nawala sa kanya di ba? Hindi ko pa rin maiwasang mag-alala sa taong nagligtas sa anak ko. Tumungo ang doktor. Manghihina lang siya sandali, pero
Magiging maayos din naman siya kalaunan. As what I have said, kailangan lang niya ng sapat na oras, para magpahinga at matulog after the transfusion. Babalik din naman ang lakas niya. There's no need to worry. Muli akong nakampanti dahil sa sinabi niya. Excuse me. Nakangiting iniwan na kami ng doktor. Atticus anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Agad tanong ko sa bata, pagkamulat niya ng kanyang mga mata. Kagigising lang niya, mula sa mahimbing na pagkakatulog buong araw. Alas 7 na ng gabi ngayon at kanina pa na i-transfer si Atticus dito sa patient room, pagkatapos ng blood transfusion. Medyo maayos na po. Ano pong nangyari? Inosenteng tanong niya at akmang gagalaw sana, ngunit ngumiwi ng nakaramdam ng pangingirot ng katawan. O wag muna masyadong gumalaw. Hindi pa magaling ng husto ang sugat mo, kaya magpahinga ka lang muna anak. Masuyong sabi ko sa kabahagyang inayos ang katawan niya sa kama. Bahagyang tumango siya. Ano pong nangyari mom? Patuloy pa rin niyang tanong. Don't you remember what happened? You were struck by a car. But don't worry, you're all fine now. Hindi nahahayaan pa ni mommy na masaktan ka pa ulit. It's my fault Atticus. I'm sorry at napabayaan kita. Hindi ko na namang mapigil ang maging emosyonal. Marahang pinahid niya ang luha ko. Now, I remember. Don't blame yourself mom, it's not your fault. Please don't cry. Oh God, thank you so much for blessing me such a loving and kind son like Atticus. I am very much lucky. Pinahid ko rin ang mga luha ko at ngumiti. Tumango ako sa kanya. I am so much blessed. Because Atticus is an understanding and loving son, thank God. Nakangiting tumango-tango siya. Gagaling din naman po agad ako diba? Gagaling ka agad anak. I'll make sure of that. Sigurado kong sabi sa kanya. Nasaan po pala si Lola Anastasia? Hindi po ba siya pumunta rito? Pumunta siya rito anak. Buong maghapon siyang narito kanina, kasama ko para bantayan ka. Umuwi muna siya ngayon, dahil kumuha siya ng iilang mga gamit natin, at pinagpahinga ko na rin muna siya, alam mo naman si Lola may edad na. Kaya hindi dapat masyadong napapagod. Babalik din naman siya maya-maya rito. Tumango siya at muling ngumiti, senyales na naiintindihan niya, kung bakit hindi pa niya nakikita ngayon ang lola niya dito sa ospital. Bigla ko namang naalala si Anthony, na nasa kabilang room lang din. Sa pagkakaalam ko, ay hindi pa siya nakakapag-discharge, kaya nag-aalala ako kung nagising na rin kaya siya. Si Atticus kagigising lang, siya kaya? Kumusta na kaya siya ngayon? Nak, would you be scared if I'll leave you here first? May importante lang sana akong titingnan sa kabilang kwarto, pero babalik din naman ako, would you allow me? Just tell me if you won't, then I won't leave. It's alright. Go ahead, mom. Okay lang po. Talaga, hindi ka matatakot mag-isa rito. Umiling siya. I'm a big boy already mom. And besides, dyan lang naman po sa kabilang kwarto ang punta mo. And you also said, it's an important matter, kaya okay lang po talaga. Niyakap ko ang maintindihin kong anak. Thanks son. Pagkalabas ko ng kwarto ng anak ko, at nakita ang pinto ng kwarto ni Anthony, ay bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Nagdalawang isip bigla ako kung tutuloy ako. Parang biglang gustong umurong na lang ng mga paa ko. Pero ilang sandali lang, ay natagpuan ko na lamang ang sarili kong pinipihit ang seradura ng pinto niya, dala ng kuryosidad ko kung ano na kayang nangyayari ngayon sa kanya. Pagkabukas ko ay sabay na napalingon sa akin sina Anthony, at pinsan niyang si Tyson. Nakaupo sa kama si Anthony, habang nakasandal ang likod sa headboard, habang si Tyson naman ay nakaupo sa katapat niyang silya. Kapwa nakuha ko ang atensyon nilang dalawa, sa kalagitnaan ng sa tingin ko ay seryosong diskusyon nila. Nahiya tuloy ako, dahil naistorbo ko pa yung magpinsan sa pinag-uusapan nila. Tuloy ka Alondra alaw ni Tyson, at tumayo talaga para alalayan ako papunta sa tabi ni Anthony, at paupuin sa silyang kanina lang ay inuupuan niya. Gentleman. Salamat Tim. Tipid na ngumiti ako sabay upo sa silya. Kumusta si Atticus sa kabila? Tanong niya. Maayos na siya. Sa katunayan ay nagising na. Really? Our son's already awake. Masiglang singit ni Anthony. Napatingin kami ni Tyson sa kanya. Agad naman niyang seneryoso muli ang mukha niya.
Our son ang sinabi niya, ibig sabihin ay paninindigan talaga niya ang kanyang pagiging ama sa bata. I think I should have to excuse myself first, so that you two can talk. Puntahan ko lang si Atticus sa kabila. Ani Tyson at akmang bubuksan na ang pintuan ni Anthony nang magsalita ako. Tim, would you please? Tumungo siya. I know, don't worry, I will not going to tell him. Kayong dalawa ni Anthony ang mga magulang ng bata, kaya wala akong karapatan para pangunahan kayo sa pagsasabi sa kanya ng katotohanan, tungkol sa ama niya. He said, cutting me off. Alam talaga niya kung anong gusto kong ipakiusap sa kanya. I smiled in relief. Salamat. He smiled too, then he left. Now, I am here again alone with this man, who's still staring at me using his dark eyes. Kumusta ng pakiramdam mo? Pauna ko. I'm all right. Buong maghapon akong nakatulog, at kaninang mga alas 6 lang ako nagising, nang pumunta si Tyson dito. Mahaba ang pahinga't tulog ko, kung kaya maayos na ako, at pakiramdam ko bumalik naman na ang lakas ko, bukas ko balak na mag-discharge rito. Relief knowing that he's already fine. How about Atticus? Sigurado bang maayos na ang bata? Tumango-tango ulit ako. Salamat dahil sa pag-donate mo ng dugo sa bata. Salamat dahil iniligtas mo si Atticus. Don't thank me, because I did it not for you, I did it for my son. Malamig niyang sagot sa akin. Wala akong naging pagtugon doon. Napayuko na lamang ako, hindi ko kasi mahagilap kung ano yung mga susunod kong sasabihin. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako, nang inilahad niya ang isang palad niya sa harap ko, na parabang may kung ano siyang hinihingi sa akin. Nagtatakang mga mata ang ipinukol ko sa kanya, habang siya naman ay walang ekspresyon pa ring nakatitig sa akin. Bago pa ako makapag-isip ng kung ano ang hinihingi niya, ay parang binuhusan naman ako ng malamig na tubig sa mukha. Your hand. Iritado niyang utos kasabay ang pagkuha ng kaliwang kamay ko. And I was really appalled, when he put a round piece of precious metal worn around my ring finger. God. Now I recognized, this is an emerald engagement ring. Perpekto rin ang sukat ng singsing sa aking daliri. I saw an amusement on his eyes, while examining the ring he put on my finger. Babawiin ko na sana ang kamay kong hawak pa rin niya, pero hindi ko nagawa dahil mas hinigpitan lamang niya ang pagkakahawak sa akin roon. Perfect, he commented while still looking on the particular object. Tapos ay para akong mag-aapoy sa sobrang init ng mga madidilim na mga matang ipinukul niya sa akin, kasabay niyo ng pagbitaw niya sa kamay ko. You're now my fiancé, and one of these days, you'll become my Mrs. Morgan. My wife. Seryosong turan niya, habang hindi inaalis ang madilim na mga matang nakatuon sa akin, kahit isang beses man lamang. No, wala akong sinabing. He cut me off by taking my left wrist hardly and violently. Akma ring kukunin ko na sana ang singsing sa daliri ko, pero marahas niyang hinela ulit ang kamay ko palayo sa akin, kaya halos napadaing ako sa sakit. Don't you dare or try even once to remove this engagement ring on your finger, or else you'll see how fatal I am when I get mad, so don't challenge me because you won't really like me seeing me being mad. I'm warning you, he commanded full of authority in his tone. Aaminin kong nakaramdam nga ako ng takot sa pambabante niya, pero hindi ko pa rin maaaring payagan na lang ang gusto niyang mangyari. Sinubukan ko pa ring magbaka sakali. Pero, Anthony, hindi. I was really disappointed with what you have done today. Napahamak ang anak ko, dahil sa kalokohan mo. Alam mo bang sobrang tinakot mo ako, hindi lang sa pagtatangka mong ilayo ulit sa akin si Atticus, kundi dahil sa napahamak rin siya dahil sa ginawa mong to. Parang biglang umawang ang dila ko, dahil tila hindi ko na mahagilap pa kung anong tamang salita ang isasagot ko sa panunumbat niya. After all, he's right. It was really my fault, kung bakit muntikan nang malagay sa alanganin si Atticus. He continued. And at this moment, hindi ko nahahayaang gawin mo ulit ang pagtatangka mong pagtakas sa anak ko, tulad ng ginawa mo kaninang umaga. Hindi ko na ulit hahayaang mapahamak ang anak ko, dahil sa kalokohan ng sarili niyang ina. At magagawa ko lang iyon, kapag naikasal na tayong dalawa, dahil araw-gabi ay mababantayan kita, Alondra.
Naramdaman ko na ang pag-uunahan sa pagpatak ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. I felt so numb. I felt so useless. Dahil wala akong maisagot sa mga paratang niya laban sa akin, dahil sa pagkakataong ito, siya ang nasa tama. When I knew that Atticus is my son, I still gave you choices. But you betrayed me. Kaya ngayon hindi na kita papipiliin pa, dahil sa pilitan na kitang ipapakasal sa akin. You'll marry me for my son's safety, whether you like it or not. He stated. Humahagulgol na ako. Please don't do this, Anthony, please. If you don't obey my words, I will file you a case and send you to jail at any moment. Hindi lang dahil sa pagtatago mo sa akin ng anak ko, sa loob ng mahabang panahon, sa pagtatangka mong itakas ulit siya ngayong araw.at sa pagpapahamak mo sa kanya. Maaari kitang. Hindi ko siya ipinahamak. I shouted, cutting him off. I can't take it anymore. Masyado nang masakit ang mga sinasabi niya, ang mga pambabante niya, at aminin ko man o hindi sobrang natatakot na ako. Pero dahil sa kagagawan mo napahamak siya, sigaw niya pabalik sa akin. Wala akong ibang nagawa kundi ang itakip ang dalawang kamay ko sa mukha ko, at maghuhumagulgol dahil wala akong laban sa kanya. Wala akong kalaban-laban sa kanya. Pinabayaan ko na lamang ang sarili kong umiyak sa harapan niya. Hindi ko na kayang pigilan pa ito, sobrang tagos na sa puso ang sakit ng mga sinasabi niya. Napansin ko ring tumahimik na siyang bigla, sa kalagitnaan ng pag-iyak ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lamang ang banayad niyang pagyakap sa akin. Iyak pa rin ako ng iyak. Wala na akong pakialam kung sobrang nagiging mahina na ako ngayon sa harapan niya. I just want to burst it all. I just want to cry and cry. I'm sorry. Masuyo niyang sabi sabay hinagod-hagod ang likod ko. I somehow felt better because of this warmth embrace. And at the same time, comfortable. I'm sorry. I just shouted at you because I just want you to follow my orders. I'm really sorry. Ilang sandali din kaming parehong tahimik ni Anthony, at nanatiling ganoon. Yakap niya ako habang umiiyak ako, at marahang hinahagod niya ang likod ko para i-comfort ako. Nang maramdaman kong wala na akong luhang maibubuhos pa, ay ako na ang kusang nagdistansya mula sa kanyang yakap, at inayos ang saliri ko. Are you okay now? You want water? Malumanay niyang tanong. Akmang tatayo na sana siya, at kukuha ng baso mula sa mini table, para pagsalinan ako ng tubig sa water dispenser, pero pinigilan ko siya. No need. I'm okay now, sabi ko. You sure? Tumungo ako. Pagkatapos nyon ay sangkaterbang katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Prenteng nakatingin lamang ako sa kung saan, habang siya ay hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Nakakailang man pero medyo nasanay naman na ako, dahil tuwing nagkakasama kami, lagi naman siyang ganyan. Kapag tahimik siya, ay laging lamang siyang nakatitig sa mukha ko, and I really don't know, what's his purpose for that. I want to see my son. Siya ang naunang bumasag ng katahimikan. Nagulantang ako sa sinabi niya. Plano na ba niyang sabihin sa bata ang katotohanan? Muling namayani sa akin ang pamilyar na takot sa ganitong usapin. May balak ka na bang ipaalam sa bata? Pakiramdam ko ay nanlulumo ulit ako sa mga sandaling ito. Oo, dahil karapatan ng bata na magkaroon ng isang ama. Seryosong sagot niya. Muling naglandas ang isang butil ng luha sa pisngi ko. Pwede bang huwag muna ngayon? Pakiusap. Muling tumigas ang ekspresyon niya. At kailan mo balak ipaalam sa bata? Pagkatapos ng lahat, hanggang ngayon ipagkakait mo pa rin siya sa akin. Umiling ako. Hindi sa ganun. Ang sa akin lang ay natatakot akong baka mabigla natin yung bata. Talagang mabibigla siya, dahil ilang taon mo ring itinago sa kanya ang katotohanan. But then he needs to face the reality. At bilang mga magulang niya, sasamahan natin siya sa pagharap ng katotohanan. He stated, persuading me. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, dahil ang totoo niyan ay hindi ko naman talaga alam, kung para saan ako natatakot. Natatakot nga ba talaga ako, dahil baka mabigla ang anak ko sa katotohanan, o natatakot lang talaga ako sa mga maaaring mangyari pagkatapos mailantad sa bata ang totoo? Kahit ako ay hindi ko rin alam ang sagot sa sarili kong mga katanungan. Napatitig ako sa muling paglalahad niya ng kanyang palad sa akin.
Ano na naman ba ang gusto niya? Tiningnan ko ang mukha niya, at nakita kong muli ng malambot ang ekspresyon yun. Let's go. Aniya. Hindi ko alam kung bakit pero tila may sarili namang buhay ang kamay ko, at ibinigay iyon sa kanya. Maya-maya pa ay natagpuan ko na lamang ang aking sarili, na nagpapatianod sa kanya, habang magkahawak ang aming mga kamay na tinutungo ang kwarto ng aming anak. Mommy, big man. Nakangiting bungad ni Atticus nang makapasok kami sa loob ng kwarto. Isinarado ni Anthony ang pinto, at ako naman ay agarang bumitaw mula sa pagkakahawak niya, nang mapansin kong napadapo ang mga mapanuring mata ng aming anak roon. Alondra, ani Tyson, at iginiya ulit ako patungo sa silyang nasa tabi ng kama ng anak ko. Umupo siya sa mahabang sofa sa isang gilid. Hinarap ko ang anak ko at nginitian siya. Napaghinti ba kita ng matagal anak? Nakangiti siyang umiling. Hindi naman po, mommy. Nagkwento naman po si Tito Tyson sa akin ng tungkol sa Transformers, nakakatuwa nga po. Ganun ba? Nilingon ko si Tim. Salamat, Tim ha. He quickly smiled and nodded. Ibinalik ko ang tingin ko sa anak ko, at nakangiting pinagmasdan na lamang ang mapupungay niyang mga mata. Na-hospital rin po si Tito Anthony. Inosenteng tanong niya bigla, nang mapansin ang papalapit na si Anthony na naka-hospital dress din. Umiling ako. Narito siya dahil sa iyo anak. He was the one who saved you. Alam mo bang maraming blood ang nawala sa kanya para ibigay sa iyo? You should really thank him. Totoo po, mommy. Tumungo ako. Bumaling naman siya kay Anthony, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Salamat po ng marami big man. Magiliw na aniya sa binata. Nakangiting umupo sa tabi niya si Anthony sa gilid ng kama. Anytime young handsome. By the way, kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang katawan mo? Hindi na po. Magaling na po ako, big boy na po ako eh. Di ba mommy? Bumaling ang mag-ama sa akin. Nagigiliw na tumungo naman ako. Your mom said you're already a big boy. Natutuwang tanong ni Anthony sa bata. Tumungo ito. Opo. Kung ganun, very good boy. Marahang ginulo-gulo niya ang buhok nito, at tatawa-tawa naman ito. Aminin ko man o hindi, talagang nakakatuwa silang panoorin ngayon. Pagkatapos ng konting katuwaan, ay naging seryoso muli si Anthony na pinagmamasdan ang inosenteng mukha nito. Tahimik na rin ito. By the way, Atticus, there's something that you must know from now on. Umpisa niya. Seryoso ang mukha niya, pero bakas mula roon ang pag-iingat niyang huwag mabigla ang bata. Tahimik na nakinig lang naman ito. Atticus, huwag kang mabibigla ha. But you must call me from now on daddy. Maingat pa rin si Anthony. Kumunat ang noo nito sa narinig at parang nagtaka. Nag-aalala na ako at sobrang tensyonado, para sa mga susunod pang mga mangyayari. Bakit naman po? May daddy na ako di ba mommy? Bumaling ang inosenteng anak ko sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko rito, at kung saan ako dapat na magsimula sa pagpapaliwanag ng lahat, kaya hindi na lamang ako sumagot pa, at tumingin na lang sa malayo. Hahayaan ko na lang sa pagkakataong ito, na ang ama nito ang magsabi ng katotohanan. Atticus, you should know now that I am your father. I am your daddy anak, patuloy na mahinahong paliwanag ni Anthony sa aming anak. Nagtataka at hindi pa rin naniniwala ang mukha nito, habang nakatingin sa kanya. Paano po nangyari iyon? May daddy na po ako. Si Invisible Man po ang daddy ko, kaya ano pong sinasabi nyo? Sa puntong ito ay siya naman ang nagtataka ang mga matang ipinukol sa akin. Hindi ako makatingin sa kanya. Kasalanan ko to, binulag ko ang bata sa kasinungalingan iyon. Sa kwentong gawa-gawa ko lamang. Ang sabi nga po ni mommy, prinsipe daw po ang daddy ko dati, tapos prinsesa naman daw po siya. They met and then they loved. Kaya nga raw po nagkaroon ng ako, dahil sa pagmamahalan nila, at dahil daw po sa sobrang kasiyahan ni daddy nang ipinanganak ako ni mommy, kaya nag-disappear daw po si daddy bigla, at tinawag na siyang Invisible Man. Kaya paano niyo po nasabi na kayo ang daddy ko? Nakita ko ang muling paglambot ng mukha ni Anthony, dahil sa ikinwento nito. The story that your mom told you is indeed real son. Our love story is a fairy tale. Tragic fairy tale, to be exact. And I am Invisible Man, but now I'm not invisible anymore.
You can see and hold me from now on. At lagi mo na akong makakasama. Believe me, I am your father Atticus. I am, he said smoothly, still convincing the child. Pinagmamasdan ko si Atticus, at nakikita kong unti-unti na nitong pinoproses ang mga sinasabi ng ama nito ngayon. Parang unti-unti na nitong naiintindihan. Matalino ang anak ko, kaya alam kong magaling rin ito sa pag-iintindi ng mga bagay-bagay. Mommy, totoo po ba ang sinasabi niyang siya ang aking daddy? Tumungo ako. There's no use if I still lie now. Gayong ramdam kong ito naman na talaga siguro ang oras na malalaman, at malalaman nito ang katotohanan tungkol sa ama nito. Muli nitong binalingan si Anthony na baka sa mukha ang pagdarasal, na sana ay maniwala na ito. Totoo bang ikaw talaga ang ama ko? Tumungo si Anthony. Ganon na lamang ang pagkagulat namin pati na si Tyson, na tahimik na nakikinig sa sofa, nang inilagay nito ang isang palad sa pisngi ng ama, at marahang pinadaus-dos iyon doon. Magiliw na itong nakangiti. Sinabi ko na nga bang totoo ang hinala ko. Natutuwang sambit pa nito. Para namang nanigas si Anthony sa ginawa ng malambing na bata. Anak, tanging naisatinig niya. Tumungo si Atticus. Dati pa lang naghinala naman na po talaga ako, na kayo ang daddy ko, dahil pareho po tayo ng shape ng mukha at ng ilong. Maswerte akong tama nga ang hinala ko na daddy po kita. Parang hindi kami makapaniwala sa tinuran nito. Dati pa lang ay nagkahinala na ito. Automatikong napayakap si Anthony rito. Oh God son, you're really smart. Bakas ang sobrang pagkatuwa niya. Tinugon nito ang kanyang yakap. Naman ako po ang pagiging matalino kay mommy, pero alam kong sa inyo ko po naman na ang pagiging magaling ko sa basketball daddy. And when I grow up, gusto ko pong maging kasing galing niyo dad. Maluha-luha na siya lalo pat sa kauna-unahang pagkakataon, ay natawag na siya nitong daddy. You just don't know how far you made your dad so happy, and proud of you son. Napakasaya ko. Ganun rin po ako, daddy. Salamat, Diyos ko. Dahil hindi lang naging sobrang talino ng anak ko, sobrang naging mabait din.